Okay, purihin pong Panginoon. Ito po ang unang Sunday ng December. Praise the Lord. We are now in the countdown of our anniversary. Okay, so purihin pong Panginoon at marami na po tayong natapos na topic mula po nung ating Harvest Festival hanggang ngayon po, last Sunday, our Thanksgiving. And I know na may mga katanungan tayo at nais natin itong maliwanagan sa pamagitan ng salita ng Panginoon, especially the two messages nung pong harvest at saka nung Thanksgiving, in event sa mga iba pang mga Sunday school natin. And let us continually study the Word of the Lord. Kasi sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi niyo doon, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi niya doon, rightly dividing the word of truth. Yung tama pong pagpapahayag, tama pong pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Kaya tingnan po natin ano ba yung mga katotohanan sa likuran ng salita ng Diyos, at kung may mga hindi tayo naunawaan, naintindihan, pwede natin ngayong tignan, pag-aralan, at pagbulay-bulayan muli. So today, Sunday, it is an open forum Sunday. Purihin po ang Panginoon. Amen. So we have 1 hour to give your question and we will answer it from the word of the Lord. Amen. Amen. So may mga tanong po ba kayo sa salita ng Diyos sa mga pinag-aralan natin? Sa loob po ng isang buwan, mayroon po ba kayong mga katanungan? Mayroon pa ba kayong hindi naintindihan? Okay. Is there any question? You can now raise your question for ibang Panginoon. Naintindihan nyo. Sa mga messages. Sa mga messages po, lalo na po yung message nung Sunday at yung message nung mga nakaraan. Okay. Okay, sister. Okay, napapandang katanungan. Ang tanong po ay ng ating kapatid, paano ba masasabi ng isang tao ay siya'y ipinanganak na muli, maging born again? Okay, thank you sister sa katanungan na yan. Alam niyo po, tinanong din yan ng ni Nicodemo. Doon po ba sa John chapter 3, nung sinabi ng Panginoon, sinabi niya noon, sabi niya doon, verily, verily, I say unto thee, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli, ang isang tao hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Nicodemo, paano ba, kailangan bang muli akong bumalik sa sinapupunan ng aking ina at ipanganak muli? Sabi niya doon, di po ba? Now, sinagot ng Panginoon yun, di po ba? Maliban, sabi niya doon, na ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi niya sa chapter 3, verse 5. Now, paano nga ba matatawag isang tao siya ay born again? Kailangan pa bang muli siyang ipanganak? That is a physical birth, okay? But we are talking spiritual birth. Bakit kailangan ipanganak muli at paano nga ipanganak muli? Okay, yung kapanganakang muli, dahil tayo po, tignan mo natin, bakit? Bakit ginamit yung word to be born again? Bakit namatay ba tayo? Bakit nawala ba tayo? Yes, we are dead spiritually. Namatay po tayong espiritual, nawalay tayo sa Diyos. Bakit po tayo nawalay sa Diyos? Dahil po sa kasalanan. Dahil sabi ng Biblia, sa lahat ay nagkasala at ay hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At wala ni isa ang matuwid. At sinabi niya doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan doon ay pagkawalay sa Diyos. Kaya spiritually we are dead. Kaya yun ang sinasabi ng ating Panginoon, na kamalibang may panganak kang muli sa Espiritu. So, okay, yun po. Now, paano mo matatawag ang isang tao ay talagang born-again Christian na? Simple lamang po. Kung siya po ay nagsisi na sa kanyang kasalanan,
Pag sinabi natin nagsisi, tinalikuran niya na ang kanyang kasalanan, hindi niya na ito binabalik-balikan, tumalikod na siya sa kasalanan at siya na po ay sumunod sa ating Panginoon. So, yun po. Tapos siya na po, tinanggap niya na po ang ating Panginoon sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Personal na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Okay. So, kailan ka magiging born again? When you repent from your sin, pagsisihan mo yung kasalanan, at pag pagsisihan, tatalikuran ito, okay? At harapin ng Diyos, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At kung sumampalataya ka na sa Kanya, at tinanggap mo siya sa iyong puso, ikaw ay ipinanganak ng muli. Ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Bakit pinanganak muli? Kasi ikaw po sa pagkalikha ay anak ng Diyos. Ngunit po, tayo po ay nawalay sa Diyos at salamat hinanap tayo at tumingi ka ng kapatawaran, pinagsisihan mo kasalanan mo, tinanggap mo, muli kang ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So simple lamang po yun. Pinagsisihan ng kasalanan, buong pusong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. And you are now a born-again Christian. Purihin po ang Panginoon. Yun po. Kasi sabi ng iba, kailangan pumasok ka sa ganito. Hindi po. Yung pong pagiging born again po ay personal itong pakikipagrelasyon sa Diyos. At yung pag-anib sa isang simbahan, na isang iglesia, ay bunga na po yun ng ating pananampalataya. Yung pagdalo po sa mga gawain, bunga na yun, resulta na yun ng pananampalataya mo sa Diyos. Yung pagpapabautismo mo, yun na po ay resulta po ng pananampalataya mo sa Diyos kasi naniniwala ka na kailangang sundin mo ang bawat iniuutos ng Diyos. Yun po, sister, ang kasagutan doon. Personal po ito. Hindi porket sumasama ka sa mga born again kami, sasama ka doon, born again ka na rin. Hindi. You must repent. Kailangan magsisi ka sa kasalanan mo at papasukin si Kristo sa puso mo. Okay. Thank you. Mayroon po pang follow-up doon, sister? Okay na? Guys, ano pa po? Pag may tanong daw, punta raw po sa mic para marinig. Ayan. Kasi nakakan tayo. Pakitignan din sa mga chat group natin kung mayroon pong magtatanong. Okay. Brother Mon. Okay. Tao pa yung tapos nagpakatapos ng magina tao. Tapos datay tapos kung namatay tayo, tapos diya tulog na tayo magina. Okay. Well, let us go to the 1 Corinthians chapter 15. Okay. Open your Bible to the book of Corinthians. Ang Panginoon, nung namatay po siya at nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Naturally, hindi pa siya nag-decompose. Di ba? Kasi 3 days pa lang. Okay. 3 days pa lang. At saka nako naman siya na may nilalagay sa kanya na mga binabalunatan siya ng white cloth. Okay. Now, ang katanungan, nabuhay siya. Di may physical pa siyang pangangatawan. Tapos umakyat siya sa kalangitan. Nabago yung kanyang katawan. From corruptible to incorruptible body. Mula po sa nabubulok sa hindi nabubulok. At sabi niya, 40 days. Ang tanong, 40 days, isa natin. Nung nabuhay siya, 40 days po siyang nakihalubilo sa mga tao. Bakit kaya? Yan, tanong natin. At tao pa ba siya noon? Let us remember that He is a perfect man and He is perfect God. Okay. Pero may nabasa ba kayo na sinabi niya doon sa Bible na
touch me not for I am, sabi niya doon. Okay? Dahil hindi pa ako pumupunta sa Ama, sabi niya. Pero may mga pagkakataon din na sabi niya, hawakan niyo ako. Di po ba? Hawakan niyo ako. Sabi niya, kanino niya sinabi ito? Doon sa Luke. Sabi niya, hawakan niyo ako. Ano buhay ba siya doon? Doon na lang tayo kay Tomas, sa John, chapter 20. Anong sabi niya doon? Sa 20:28. Sabi ni Jesus Christ, si Tomas kasi, sabi niya, pag hindi ko siya nakita at hindi ko nahawakan ang kanyang kamay at ang kanyang ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. To see is to believe. At nagpakita nga ang ating Panginoon at tinawag niya si Tomas at sabi niya, halika, tignan mo, hawakan mo. At anong sabi ni Tomas? My Lord and my God. Diba? So, makikita natin dito na doon, there is a physical picture. Okay? May physical na pangkaanyuan ang ating Panginoon para i-prove na siya po ay nabuhay na mag-uli. Okay? Nagpakita siya doon para patunayan sa kanyang mga alagad at sa lahat ng nandoon nung kapanahonan na yon na totoo yung sinabi niya. Nagibain niyo ang templong ito at ibabangon ko sa 3 araw. Okay, kaya nabuhay siyang maguli. And to prove that, kailangan magpakita siya. At 40 days pa siyang nagpakita. At nakihalubilo to show na hindi po haka-haka at hindi po myth o hindi po lamang istorya yung kanyang pagkabuhay na maguli, kundi katotohanan. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15, nagpakita siya sa mahigit 500 at marami pa siyang pinagkakitaan at sabi ni Pablo, ako yung huli. Okay. So, makikita natin na nakihalubilo siya. Mayroon pang pagkakataon sa John 21 na anong ginawa niya doon? Nakikain siya. Nabasa niya sa 21? Oo. Nakikain siya. Di ba ba? Noong pinakuha niya si Pedro at saka mga alagad na manguha pa ng isda. Okay. So makikita natin na nakihalubilo siya to prove. Yun po. Now, nasagot na natin yon. Nakihalubilo siya. So doon may physical na kaanyuan. At bakit nagkaroon siya ng physical kaanyuan sa panahon na yon? At yung katawan niya ba ay talagang yung physical na kagaya natin? Let us remember, nung magpakita siya kay Tomas, ay hindi siya dumaan sa pintuan. He passed through the wall. Kasi bigla na lang siyang nagpakita, di ba? Basahin niyo ang John 21. So yun yung tinatawag na glorified body na. Ngay, big sabihin, nagpapakita. Ang tanong ngayon, ganun din po ba ang katawan na kakamtan natin? So sasagutin natin sa Biblia yan, sa 1 Corinthians chapter 15. Okay, nahanap na ninyo ang 1 Corinthians chapter 15? Okay. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 15. Okay. Okay, simulan natin ito. Alam niyo po ba ng pinapatunayan ng John chapter 15 ay yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon? The resurrection. Okay. 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 Okay, so basahin natin. Chapter 15. Okay, basahin ko mula sa 35. Datapwat sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay? Tanong ito At anong anyo ng katawan ang iparirito nila? So yung tanong ni Brother Mon, tinanong din dito. Anong anyo ang ipaparito nila? Ikaw namang ang inyong inaahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. At ang iyong inihasik ay hindi mo inihasik sa katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapwat,
Ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi lahat ng laman ay magkakasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop, ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang katawang ukol sa langit at katawang ukol sa lupa. Sinusundan niyo ba po ako? Nasa verse 14 na po tayo. Datapwat ang iba ay sa datapwat iba ang kaluwalhatian na ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. At iba ang kaluwalhatian ng bituin sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman sa pagkabuhay na mag-uli. At tingnan niyo po. Gayon din naman sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Maliwanag po. Biblia na pong sumagot. Di po ba? Itinanim na may pagkasiphayo, binuhay naman na mag-uli, na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli, na may kapangyarihan. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli sa katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol naman sa espiritu. So sinagot na dito yung katanungan, di po ba? Gayon din naman nasusulat na ang unang Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sino yung espiritong nagbibigay buhay na yun? Ang huling Adam? The last Adam? Jesus Christ. Hindi si Adam Libara. Okay. Ang last Adam si Jesus Christ. Okay. Bagamat ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Sabi rito, kung ano ang ukol sa lupa, gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paano tinaglan natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin naman natin ang larawang ukol sa langit. Amen. Ano ba ang sabi niya rito? Sinasabi ko ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makakapagmamana ng kaharian ng Diyos. Okay, ulitin ko ha. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi, thank you, okay, hindi makakapagmana sa langit, sa kaharian ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmamana ng walang kasirahan. Oh, maliwanag po doon. So itong katawang ito, hindi po makakapasok sa langit na ganito. Kailangang mabago. Kailangang mabago po siya mula sa kasiraan sa hindi kasiraan. Mula sa nabubulok kaysa hindi nabubulok. Kaya piniliwanag lang sa 51. Sabi niya rito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Maliwanag po doon sa 51. Okay. Hindi ko na kailangang i-explain ha, kasi sinagot niya na ito. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli. Tingnan niyo yung sinabi, na walang kasirahan, yung mga patay, babaguhin ng muli. That's why in Revelation sabi niya, ang dagat, ibibigay niya ang kanyang mga patay. Diba? Mabubuhay na mag-uli. Okay. Nag-groupsan pastor. Paano? Halimbawa, si Brother Jose, si Brother Jaime, sino pa yung mga nauna na? Si Brother Federico, si Brother Nazario. Sinabi ko yung mga matatanda dito noon na nadatnan ko ha. Si Brother Benjamin. Diba? Si Pastor Mariano. Oh. Ha? Mga legends. Okay. Tapos si Brother Buds. Okay. Si Brother Nunelio. Sino pa? Si Sir. Si Brother Jimmy. Si Sister Lirma. O lahat na ng mga kapatid nating pumanaw na. Nasaan na sila ngayon? Nasaan yung katawan nilang lupa? Bumalik na sa
lupa, naging pataba na. Di po ba? Baka yung kinain mong kasoy kahapon ay isa sa resulta yung nutrinang nakuha doon. Baka ngayong iniinom mong tubig ng nyug ngayon ay yung parte ng galing sa pagkatunaw ng laman ni Brother Nunelio. Di ba? Sabi ni Sister Stacy, pag ininom mo na, isipon na lang si Brother Nunelio. Okay. Kasi bumabalik ito sa lupa eh. Kaya nga bumabalik ito sa lupa. Paano kung naabo naman, di ba? Naging kan na siya, abo. Yung abo, ano bang naging kan na siya, boron na siya, ano pa? Okay. Naging abo na. Saan mo pa matatagpuan? Yung katawan niyon. Kaya sabi niya rito, bubuhayin niya ang mga bubuhay na magaling na walang kasiraan. Mabubuhay na wala ng kasiraan. So, yun yung tinatabi. Ano klase kaya yan, Pastor? Hindi ko po alam. Ang Biblia, sinasabi niya, basta walang kasiraan. In other words, hindi na nabubulok. Yung katawan natin yan, kahit gaano ka-flawless ngayon, tingnan mo si Anika, flawless yung kanyang ang kinis, walang kulubot. Pag si Anika ay parang kay Sister Sister Miling, hindi na ganyan ang kanyang kutis. Di ba? Kukulubot na. So ganon. Tumatanda. At pag namatay, nabubulok. Pero mabubuhay na maguli, purihin pong Panginoon. Okay. Follow up. May follow up na tanong. Paano naman ang enactment ng mga hindi nabulutin? Okay. Maliwanag din sa chapter 20. Okay. Mabubuhay din sila na maguli. Diba? Basahin natin. Okay, basa. Buksan ninyo mga Biblia ninyo. Sa Revelations chapter 20. Tingnan nyo kung may mga tanong sa Okay. Okay. Teka, tinitignan ko anong verse. Okay. 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 Verse 12 and 13. Tingnan nyo, basahin nyo. Okay, 12 and 13. Basahin ko na. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Okay, verse 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sinalay hinatulan bawat tao ayon sa kanyang gawa. Big sabihin, nabuhay din sila. Okay? Pero hindi para sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kundi sa lake of fire. Naliwanag doon? So mayroon din sila. Nandun pa rin. May damdamin pa rin sila. Mabubuhay sila. Kaya nga, sabi ng Bible natin sa Matthew, sabi niya, kung saan, sabi niya, doon may Ilocano ko na panag-ngarut-ngat. Ano ba sa Tagalog ng ngarut-ngat? Pag-ngit-ngit ng ipin at ang uod ay hindi namamatay, na magtutorment sa kanila. Hindi ko sinabing sa atin, sa kanila. Kasi kung born again ka na, hindi mo maranasan ito. Amen. So yun, Brother Juan, sinagot ko sa Bible na. Okay? So, haharap din sila sa harapan ng Diyos, mapaparusahan din sila. So, ibig sabihin, ibibigay niya kanyang patay, mabubuhay din sila na mag-ulit. There will be a resurrection. Actually,
there is a series of resurrection. Unang nag-resurrect, the first fruit of resurrection is Jesus Christ. Siyang unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli. Okay. And during the rapture, there will be a resurrection. Sa aral natin, during the, kasi nga, pati yung mga paniniwala ng mga views ng second coming, sa atin, pre-trib po tayo. We believe that before the tribulation, Jesus Christ will come. Okay? Meron ding naniniwala na mid-trib at mayroong mga martir na mamamatay, mayroong mga mamamatay during the tribulation dahil hindi sila sasamba sa halimaw o kay Satanas. Kaya mangyayari, mamamatay din sila, but they will be resurrected for the glory of the Lord. Amen? So, there are a series of resurrection. Okay. Tanong pa? Mayroon pa? May tanong din kayo rito. Bakit puro dito sa side na ito? Dito naman sa side. Question. May question kayo? Sabi natin lahat yung mga sermon, Sunday school, mula Harvest Festival hanggang nung Sunday. May tanong kayo tungkol sa sermon nung Sunday. O hindi nyo napakinggan ang sermon ng Sunday, hindi nyo na matandahan. Nung Harvest Festival, yung sermon ni Pastor Chris, yung sermon ko, may mga tanong po kayo doon. O nakalimutan nyo. Brother Mon ulit. Okay. Pastor, hindi parsuhan niya po yung tao. Duwa lang ni Adan, tapos ni Iba. Tapos may dibasol. Then may manan pastor ti ayay layos, di natay amin natatawa pastor, natay dagay matagdakdakas pastor, gay nasulpan. Tapos nabiyag dagay kapututan ni Nuwa. Di ba? Nagdigay tatawa pastor na si Marsar naman, madumanan dagay ti natatangkan tulong pastor. Nagkupgapan na tapos rin natatawa pastor na susulpan na piga. Hapi nga, nataymutan pastor rin, naging nasusunod rin Nasusukir. Nasusuker. Tapos, hindi may tikuanan, ninuwa, pamilyano lang tinabati, Right. ng sawan, at iti Diablo, kan kanayon lahat nga, at hindi natin sulisod, pastor na May sapay Giso dumakan gumura, natay lagi dyan, babakla ka tutumbuyan. buwan, pastor natin. Nayunan tayo, naman. Ijay sudumakan gumura, natay lagi dyan, babaklan kada tutumboy, napuuran dan ti asupre. Kinapoy nga nagapulangit, kapay nga dadapay. Okay. Ikwantay masit, i-level up tayo niya. Okay. Natayan, dagiti managdakdakas. Managbasol, kung natayon. Ti, naisala ka lang idyalayos, manuda, 8. 8 ka na tayo, 8. Sino? Ni Noe, kan ni asawa na. Dagi talong anak na ni Ham, ni Japet, ni Shem. Kan dagi jay asawa da. Di nagpaaduda manan. Kapay na eradicate mo teng kanalintag nga kapututan dagitoy. Apay na nga adda manan. Naglagi pun tayo nga kakabsat ti tao has that sinful nature. Okay? The sinful nature, adda iti managbasol nga natura na. May kadwa, adamot bukod na nga pagayatan. Free will. Bukod nga panagpili. Ken laglagi pun taymat, nga ni Satanas kat addalat tamat nga mang sulisog. Iso nga adda na imaddamanan. Maddamanan na, nasulisog manan, ti tao, nagbasol manan. Iso nga damanan, nagijayan, kapututanan. Pinaksyat niya po Diyosan, nagijay babakla kada tutumboy, Diyos dumakan gumura. Ampay nga, addamanan, imadudapay. Lumablaban dapay. May karapatan kami. May karapatan sila bilang tao. Okay. We love them as human because they are also creation of the Lord. Doon nga sa
Ito, sample lang sa national, nagmi-meeting kami. Tapos, we have the project. Papatay tayo ng CR. So, ilang doors? Sabi ng principal, dapat 3. Sabi niya. Bakit? 3. Male, female, PWD. Tapos sabi, gawin na nating 4. Biro ni principal. Bakit? Para sa LGBTQ. Sige, sabi ko. Pero ikaw ba na sabi mong effeminate, papasok ka ba, tapos yung namang masculine, di ba, na babae, paano mo gagawan ng LGBTQ? Papasok yung effeminate doon. Papasok din yung pusong lalaki. Magulo pa rin. Di ba? Kaya nga napakagulo. Kaya sabi ko, wag na. Kasi sabi naman ng isang effeminate, sabi niya, ay doon naman ako doon sa male ako, kahit na ganito ako, sa male pa rin ako eh. Kasi hindi man yung masculine, doon pa rin sa female, di ba? Hindi pa rin, kaya nga magulo eh. Manggulo dala, mangpakabel na pala ti CR da. Paano mo lalagyan ng CR ngayon yun? Okay. So sabi ko, 3 lang, PWD. Tapos ganito. Okay. So, yun po, naapektuhan po sila. Okay, bago po kay Brother Roger. Di po ba, question nga yan during our seminar din eh. Yung food safety seminar. I-relate ko lang. Ganito po. Bakit kaya itong mga binala natin, bulgaran tayo, itong mga bakla at tumboy, hindi naman sila bakla na lang. Itong mga bakla, hindi naman sila nanganganak, dumadami sila. Bakit? Influensya? Maybe. Bakit? Maliit pa lang. Ganyan pa lang kaliit. Bakit malamyana? Alam niyo sa pag-aaral namin doon sa food safety, lumabas din pala. Alam niyo yung, lalo na nung mauso na yung fast food na mga Jollibee, mga chicken. May epekto rin pala yun. Kasi nga, yung mga chicken, kahit yung kawitan, yung tandang, kaya nilang paitlugin. So may contribution yung kinakain. Oo, may contribution. And that's a research. Hanggang ngayon, research din nila. At sabi nila, may possibility. Ano pa? Yung gatas. Yung gatas. Saan ang galing yung gatas? Baka. Kaya yung anak mo, pag nanunuwag, huwag ka nang magtaka. Ano nang ininom niyang gatas? Gatas ng kalabaw, di ba? So, mayroon pong possibility yung mga nakakain na nag-attribute sa development ng mga genes ng tao. That is according to the study. Okay. Pero balik pa rin tayo doon sa Romans chapter 1. Okay? Verse 19 to 26. Balik pa rin tayo doon dahil sa pagkamakasalanan. Doon pa rin tayo pabalik. Dahil sa bunga ito ng kasalanan. Okay. Brother Roger. Brother mo, nasagot ko ba yan? Okay. Yung tanong ko lang sa bakla at tumboy, di ba? Kasi sa Bible kasi sila yung mga tinutukoy na dinaya, di ba? Dinaya ang kanilang puso, pinalitan. Kaya alam nila yon, matatalino mga yan eh. Alam nila na talagang lalaki sila o babae. Pero hindi nila magawa dahil talagang sinusunod nila yung kanilang damdamin o puso, di ba? Kaya yung kaso sa Sodoma at sa Gomora,
talagang dahil sa kagagawan yon ng mga tumboy at mga bakla. Tsaka hindi lang, yung mga pumapatol din kahit hindi tumboy at bakla. Ngayon, halimbawa, ang tanong ko po, ganito, paano po yung ang tumboy na siya at bakla at hindi naman siya gumagawa ng kasalanan na yung talagang ihatol? Ano po ba? Sila po ba Okay. ay talagang... Kailan ba nagkakasala ng homosexuality? Pag malamya lang ba? Hindi pa dun eh. Hindi dun. Kung may naman talagang mga ipinanganak na hindi naman talaga sila ganon, pero malamya. Ibig sabihin, nalapyot. Ganda yung boses dakas jay. Yung boses nila parang malamya. Yung mga aksyon nila malamya. Meron namang mga babae na ang aksyon nila matigas. Oo, matigas. Pero babae sila. Okay. Yung pinatawag na effeminate masculinity. Sakalang nagiging talagang homosexual ang isang tao at lesbian ang isang tao, kung pumatol na siya sa kapwa. Yun ang kasalanan tinutukoy sa Romans, na binago niya ang kanyang sarili, na imbes na makirelasyon sa babae, nakikirelasyon sa kapwa niya, lalaki. At yung babae naman, nakikirelasyon sa kapwa niya, babae. Yun ang kasalanan. Okay? Pero, hindi pa kasalanan yun. Kasi, kanya yun ang action niya eh. Ang kasalanan, halimbawa, ako, nakirelasyon ako, lalaking-lalaki ako, nakirelasyon ako sa kapwa ko lalaki, ibig bang sabihin, yun lang malamya ang may kasalanan, pati ako, nagkasala. See? Kaya nga sabi ko, testimony ko, ako rin ay naging minsan homo. Homosexuality means yung relationship between man and man. Ako, nakirelasyon ako eh. Nakarelasyon ko si... Nakarelasyon ko si Roda. Kaya noon din, ako ay si Rowena. Kasi nagbibiroan kami ng aking barkada noon. Kung kaya naging ganito tayo, sabi ko, ano ang pangalan mo pag gabi? Sabi nga, ako, ang pipiliin kong pangalan ko kasi Ruminito ako. Ayoko yung Ruminita, ang baho. Rowena na lang. Oo. Tapos ang palayo ko ay Rowie. Di ba? Pero don't misunderstand me, yung mga malalamya, hindi po kasalanan yon. Ang kasalanan pag nakirelasyon sa kapwa lalaki. At hindi lang yung sino kaya sa kanila? Silang dalawa. Period. Kasi yun eh. Kahit nga po yung lalaki at babae na illegal yung kanilang relasyon. Halimbawa, si Brother Mon, may iba siyang karelasyon na hindi si Sister Amy. Sana wala. Okay, di ba? Ibig bang sabihin, si Brother Mon lang ang nagkasala? Hindi. Pati yung kanyang karelasyon, nagkasala din. Ganon din sa lalaki. Okay, so ganon. So Brother Juan, directly, hindi pa kasalanan pag hindi siya, ganito pastor, yung tanong natin, halimbawa, may crush siya. Halimbawa ako na lang, sarili ko na lang, ako si Rowena. Okay. Crush ko si MX. Kasi matangkad, yan. At laging nakaitim. Crush ko siya. May kasalanan na ba ako? Yes. Kasi yung puso ko nandun na eh. Okay? At kung nag-yield na ako doon, lalo akong nagkasala. Okay? So, yun po. Kaya, kung malamya, yung mga lalaki ka man, lalaki, akmat. Itangtangkin mo. Petak. Itangkin mo ka petak. Itangkin mo ka Bengkol. Diba? Itangkin na nga rin. Niya brother Dante. Niya titangkin ti pitak.
Bengkol. Huwag nyo nang kanyong kung gano'n ang pananalita niya talaga, at nagriga mga baliwang katiboses. Alam nga magiging kung dyan kung na dyan, kakaasip iman. Basta haan nga desire ti lalaki, ganhaan nga makigrelasyon ti lalaki, hindi kasalanan. Amen. Kasi damo kakasya ata kami ni mama namot. Panamot bibibib yun, tawan ti anak na nga babae, panay nga lalaki ti anak na. Wala akong anak na babae. Iso nga si kalati garing-garing kon, kung na panabadabadwan iti pambabae, bado-bado tila ko na. Naging ganon. Pero hanggat hindi siya gumagawa ng karumal-dumal, hindi siya nagkakasala. Okay? So, tama, ako na po yun okay. Dagijay pastor. Tagalobong dagijay. Tagalubong. Tagalobong isud ka po nang dagikad no Tagalobong. Tagkasala nga roda. Nga rod, basta no binabae ko nam, makirelasyon iti lalaki. Awan ti na espirituan nga binabae ka da lalaki pastor. Ang damag Ano da dagijay binabae ka da lalaki? Di awan ti pag. Okay. So, ulit as go to the Bible. No nakirelasyon no nakirelasyon. Dahil mo ti ko na ti Biblia. Apay nga napuuran, dagijay Sodoma ken Gomora. Bakit? Bakit nasunog sila? Kasi, kitain nyo yung istorya sa Sodoma ken Gomora. Tingnan natin. Kursunada nila yung yung bisita. Yung bisita ni Lot. Pero mo naman may bisita siyang anghel na nagkatawang tao. Siyempre, gwapo. Ay, gwapo! Kamukha ni Dong Mingsu. Siguro nila, dami na. Sabi niya, lalakay kan ububing ko na nandiyan Biblia. Alam niyo, nakikompromise na nga si Lot eh. Huwag niyo lang silang pakialaman. Itong yung mga anak kong babae, bibigay ko sila sa inyo. Ayaw namin. Kasi, just like yours. Yun mga lalaki ang gusto nila. Yun. Doon pa lang, wala pang act, pero yung isip nila, yung desire nila, nandun na sa tatlo, kaya nagkasala sila. At sinunog sila. At hindi yon ang true identity nila. Kaya mga boys, ang true identity natin, boys tayo, lalaki. Pag nag-crush ka, hindi si Brother Emix ang crush ninyo pag lalaki kayo. Babae. Halimbawa si Jayden, magiging crush niya si Anika. Di ba? Anika. Kumingin si Anika. Lang yun. Ganun lang yun. Walang problema doon. Praise the Lord. Amen. Hindi tomboy kang bakla kasi suda nag-asawa, awang basol di jay. Wala ta, lalaki kang babae. Ti problema no, gringgurda no, sino tagsikog. Gringgurda, into no naganak no, sino ti mawagan ti papakan. Mama, as long as on the sexual act, they have not sinned. Handa nga nagbasol. Hindi sila magkakasala. Lalaki at babae pa rin eh. Ang ini-issue ng romance is lalaki sa lalaki, babae sa babae. Alam niyo po, ang lalaki madaling may identify eh. At saka totoo lang, naaamoy mo talaga yung naaamoy mo talaga yung mga ganon. Ang pinakamahirap i-identify talaga yung babae. Baka hindi mo, mahirap yun. Mahirap i-identify. Okay. Okay? Tanong po. Tatanong ko lang, Pastor, yung pinagkaiba ng lumang tipan sa bagong tipan, no? Kasi sa lumang tipan, di ba, talagang pag sila ay nakipagrelasyon, talagang kailangan sa mga kamag-anak. Hindi pwedeng hindi nila kamag-anak. At, di ba, tapos ganun din ang
kung ano pa yung mga bagay-bagay doon kailangan talagang sila sa panahon naman natin itinuturo din yung kailangan pag nakipagrelasyon ka hindi na sa kamag kundi sa mga kapwa natin mga mananampalataya. Ano po ba ang pinagkakondon? Okay. Actually, sa Old Testament, during the time of the patriarchs, talagang kinukuha nila yung mga malapit nilang kamag-anak pa rin. Okay? Because it is in the line of righteous. But dumating ang panahon ng law, mayroon ng batas. Doon sa Leviticus, pinagbabawal na, di ba? Up to the fourth generation. Hindi na pwede. Kasi sabi niya, wag mong kuning asawa ang anak ng ama mo. Di ba sinasabi na doon sa Leviticus, hindi ko lang makapoint po yung sa chapter. Mayroon ng law doon. So hindi the whole Old Testament. During the time lang, nung panahon ng mga patriarchs, na regenerate, ibig sabihin nagpaparami pa. Pero nung dumating ng batas, nagkaroon na po ng batas na ukol doon sa pag-aasawa. Hindi mo na pwedeng maging... Kaya nga ang tanong sino ang naging asawa ni Cain? Siyempre kapatid niya. Di ba? Pastor, wala naman sa record. Kung i-record lahat ng anak ni Adan, hindi na kasyang Bible, di ba? So, ganun po yun. Nung pumunta na po yung batas, panahon ng batas, mayroon na pong the law. During the time of Moses, may pinagbawal na po. Okay. Now, in the New Testament naman, ang pinagbabawal, yung mga mananampalataya, dapat pag nakipagrelasyon, nakipag-asawa, dapat mananampalataya, boys. Young people, hangan natangkad ti ulo yo. Bakit? In-explain niya yan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Mayroon bang relasyon si Beelzebub at saka si Jesus Christ? Pagabalayan ng kidin na po Jesus kin Satanas. Yan, di ba sinabi doon? Okay. So yun naman. Bakit kaya? Kasi may possibility na baka ito ay mahikayat, mahiwalay sa relasyon niya sa Diyos. Ang dami ng pangyayaring ganyan. Dito na nga lang sa San Miguel, di ba, Madam Miriam? Ang dami ng mananampalataya, faithful sila nung dalaga sila. Nung nag-asawa, nasaan na sila? Ikaw ba naman ang asawa mo hindi mananampalataya? Sasabihin niya, sige, pumunta ka sa church, hihiwalayan kita. Pupunta pa ba? Sige, magbo-born again ka at hindi na kita di ba ganon? Kaya nakikicompromise na. Kaya sabi, do not equally yoke to unbelievers. Yun po yun, di ba? Marami na tayong kabataan. Hindi niya na makontrol. Yung, di bale, ako pa rin masusunod. Hindi rin. Kahit mapalalaki at mapababae man yan. Wala Struggle yan Kaya mapapalad kung ang asawa mo ay believer. Puri pong Panginoon. Amen? Di ba, Sister Amy? Sister Amy, pinapakita niyo yung kamay niya kanina. Sabi niya, tingnan mo kamay mo, ang lambot. Sabi niya, pinapakita niya yung kamay niya sa akin kanina, malambot daw yung kanyang kamay. Kasi nakapag-asawa siya ng Kristiyano, masipag. Amen. Amen, masipag. Amen. Ganon. Masipag. Hindi lang masipag, understanding. Understanding. Di ba? Si Madam Miriam, hindi amoy mo yung kamay niya, hindi amoy isda. Hindi. Bakit? Hindi siyang nagluluto. Kasi Kristiyano yung asawa. Di ba? Anong advantage niyan? At hindi niya problema pag magkatabi sila sa higahan dahil hindi amoy alak, hindi amoy sigarilyo. Mahimbing yung kanyang tulog. Hindi, alam nyo, kwentuhan nga kami, remembrance, nandun yung CEF president sa bahay. Naalala namin yung, kasama ko siya kasi sa Korea, naalala namin yung mga trouble namin sa Korea. Sabi ko, alam mo ba ma'am, sabi ko na doon sa kwarto namin noon, sabi ko, problema ko yung mga taga Mindanao, bakit? Ang lalakas ng hilik nila. Kaya 4 kami, lumipat kami. Kasi problema namin yung hilik, hindi kami makatulog.
lumipat kami sa kwarto ng mga Russian. Hindi namin problema ang hilik ng mga Russian. Ang problema naman namin yung baho. hindi ka pala makatulog din kung mabaho yung naaamoy mo. Okay, tingnan ninyo. Ay, yung asawa mo, lasing. Naihian niya yung kanyang salawal. Nagsuka pa siya. Nakitabi siya sa'yo. Oh, makakatulog ka pa ba niyan? Just imagine, di ba? Oh, kaya mga girls, Sister Maan, ha? Yung mga Sister Malu, yan, mga kung bibigyan ka pa ng Panginoon, tingnan mo. Hindi, Sister Daisy, kasal na yan. Married na yan. Puribong Panginoon, married sa Panginoon. Amen. Next, tanong. Okay, 2 more question. Ano ba? Sino mauna? Si Brother Dante. Yan. Basak lang dito kunana ito nakita. Yung chapter, yung book. Ito yung chapter Hebrews 7, Pastor. Hebrews 7. 7. 7, 5 nga ta. Ngam panunutan nyo no kasano kada nagdakkel dahito ide. Iso nang tudan ni Patriarka Abraham ti maysa nga apagkapulo dagiti kasayaatan nga inabak na. Pastor. Sana ko na dito nga tibilin ngay muno na naukas nga po iti kinakapoy na ken kinaawan papay na kapapayan na pastor ka dati ket dati problema no kasayaatan muna na nga intud na ti kasayaatan nga inabak na ni Abraham. Okay. Pastor isod ga po na nga siya no dadayay talaga nga nasayat nga hapit ko. So ajit itud ko mo ta pagkapulok. Kasi wanda pagkapulo na ito sa una ti pastor. Kasayaatan ko na nga inabak na. Okay. Jai. This is the story of Abraham. Okay? Simulan mo para alam natin yung context. Kitaan tayo. Basahin tayo nga buo. Okay. Irugi tayo ti verse 1. Gana din ti binasa ni Brother Juan. Basahin tayo ti Tagalog. Tano maawatan tayo na laing. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol ng mga hari, at siya'y pinagpala niya. Diba? Verse 2. Nang siya naman binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat na kung saysayin, una-una siya ang hari ng hari katuwiran. At saka hari naman sa Salem, sa mga tuwid, hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling sacerdote magpakailanman. Nilay-nilayin ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Sinong tinutukoy na nilay-nilayin ka ng kadakilaan ng taong ito? Si Melchizedek. Okay. Sundan natin na binigyan ni Abraham. Sinong nagbigay? Si Abraham. Na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. Tama yung sabi ni Brother Khan. Pinakamagagaling. The best. The best. Di ba? Pinakamagagaling. Okay. Okay. At katotohanan na ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katukulong sa mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. From the time of Abraham, yung explanation niya pumunta during the time of the Levites, panahon ng law. Okay? Yung kay Abraham, hindi pa panahon ng batas. Okay? Hindi pa panahon ng batas, Panahon pa ng promise. Patriarchs. Okay? Tapos, nagkwan siya. Nag-link siya doon. Okay? Nasaan tayo? Sa verse 5.
Sa makatuwid ang kanilang mga kapatid. Sa makatuwid ang kanilang mga kapatid. Bakit sinabi niya mga kapatid? Sino mga kapatid dito? Let us explain it. Di ba yung 11 tribes may mana? Ilan sila magkakapatid, Brother Dante? 12. Lahat may mana. Sino ang walang mana? Levi. Sino ang mga Levi? Mga Levites. They are the priests. Sa kanila manggagaling ang priesthood. Okay. So wala silang mana. Ang sabi niya rito, in-explain natin, bago natin kuan, nagugula para maikuan. Ang kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa balakang ni Abraham. Ikinon niya ngayon. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa balakang, ibig sabihin, kapututan, lahi ni Abraham. So, kay Abraham, walang utos. Ginawa niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Lahat ng ikasampu ng kanyang sangsam ibinigay kay Melchizedek. Anong description niya kay Melchizedek? The king of Salem, the priest of the Most High, walang ina, hindi alam kung ano ang ama, walang pinanggalingan. Sabi niya doon, di ba? And sabi niya, para siya yung anak ng Diyos, sinabi ng writer ng Hebreo, inahalin tulad sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Na Prince of Peace. Okay. Wow, tingnan natin. Ngunit tayong mga talaan ng laya, hindi binibilang sa kanila, ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may pangako. Verse 7, and without all, okay, datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Walang pagtatalo doon. Sa issue doon. Okay? Because they contributed to one another. Yun yung sinasabi. Ito yung kasagutan na sinasabi nila, ang ikapu daw ay sa panahon lang ng batas. During the time of Moses to Jesus Christ. Yun lang sinasabi nila. But sa Hebreo, ipanaliwanag niya na si Abraham wala pa sa panahon ng batas. Pero nagbibigay na siya ng kanyang ikasampo. At nagbibigay siya ng ikasampo, itong nanggaling sa kanyang balakang, from his loin, yung lahi niya, ay nautusan na magbigay ng ikapo. Saan? Sa mga Levita. So there is no contradiction on that. Okay? So ibig sabihin, ang pinupoy lang, ano ang ibibigay natin? Yung the best. Amen. Kaya kas pakinggan ko mangtag ka tayo pagkapulom. Tama, ginagawa nyo noon yun, Brother Dante, di ba? Kayong mga kaya nga nagkaroon ako ng piggery. Karoon ako ng piggery. Tapos hindi patining. Tanong mangtag mo, dagito yung kakabsat ide, naganak niya baboy da. Pastor, alam niya sa ako mon, may kapumili baboy yan. Kung nakakipilyan da ko na, tadya mo magpili. Tauray no agriculture isa ka na mga animal husbandry. Ingato ni Brother Dante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 1, 2, 3. Oh, mayat na ito, pastor. Takungam. Wala na. O, di, takong. Ni Brother Jim, kasi ito manan. Nga ito na. Tak, bilangan naman na. Daytoy. Ay, nagkaroon anak tili mga takong. Di problema, anak mo nga makakararag ata. Naganak, dagil mo ito, puyat ka mo ten, doha kami kini pastora, para agkaot ka mo ten, agpapaanak, para ngipa, nagputod tibusag, mapuypuyatan ka mo ten, bambantaya mo. Ay, hanga dahil ito tinakaayabahan. Ay, lako amin na, pauraga amin na. Ganon, di ba? Ganon yun. Ibig sabihin, ito na, ginawa nyo na yun binibigay nyo yung best. Kaya yung tithes mo, one of the best offering that you can give. Because that is the standard. Amen? Amen. If you give your best na yon. Ngam, adamot ti instruction in your 1 Corinthians. 2 Corinthians. Di ba? Ang instruction sa giving doon kwan? Cheerfully. Cheerful giving. Ano pa yung tawag doon? Yung proportionate. Ibig proportionate, proportion sa iyong pagpapala na na-receive. Alam naman na magbigay ka ng 200, ang income mo 100. Di ba?
proportion of your income. Yun ang giving. Kaya nga, dinipine niya eh. Kaya lang doon sa, pastor, yung una kasi sa 2 Corinthians chapter 8, sabi niya, ibinigay nila sobra-sobra pa sa kanilang makakaya. Yun naman, sacrificial giving yon. Bakit? They want to help the mission. Pero sa chapter 9, i-describe niya doon, cheerfully, proportionately, according to the blessing God has given you. Amen. Kaya nga pinagdidebatean niyan eh. Meron ba sa New Testament yan? Meron. Yung Hebreo, kinon niya na. Okay. Meron ba yan sa Old Testament? Meron din. Ibig sabihin, kaya nga, alam nyo yung mga nagsasalaula ng salita ng Diyos? Sa sermon ko mamaya yun. Out of your ignorance, you are interpreting the Word of God. Out of your ignorance. Bakit po? You are putting your thinking to the Word of God. And that is not exegesis. In the study of the Bible, huwag mong diktahan ang Biblia. Hayaan mo ang Biblia ang magdikta sa iyo. Amen? Hayaan mo. Pero pag mag-aaral ka ng Biblia, dapat patunayan ko ito. Patunayan ko na kailangang hindi ako magbigay ng ikapo. Okay. Hahanap ka ngayon. Makakahanap ka rin ng verse na ititwist mo. Ititwist mo yon. May naalala ko doon sa Pukal-Pukal noon, nung pastor ako doon. Topic din namin ito. May tanong, Pastor, mapupunta ba sa langit ang hindi nag-iikapo? Ang sagot ko, oo. Biruin mo, sabi niya, yes! Oo, literal na ganoon. Yes, sabi niya kasi hindi ko sinagot kaagad. Sabi ko, ano sa palagay ninyo? Ay, may sumagot din na isa. Hindi, pastor, kasi magnanakaw. Walang makakapasok na magnanakaw sa langit. Diba? Kasi ganyan doon na. May salakan. If we study the Bible, hindi naman ito yung ng kaligtasan eh. Kaya lang, it will affect your life while you are here, living. Instead of obtaining the blessing, sabi ko, kaya mapupunta pa rin sa langit, but you will suffer the consequence while you are here. Instead, that the blessing marireceive mo, malapdan yung bendisyon. Okay. Ganun ba? Nag-yes siya kagad. Yes! Sabi ko, halata ah. Okay. So, ganun. Pero that is a very old topic na yan. Pero sa akin po, ganun po. You need. Okay. Sa Leviticus, di ko matandaan. Okay. Ay, sige. Pastor, ulitin ko po. Pwede bang hiramin yung tithes? Sabihin ko, di mo na ako mag-tithes, Lord. Hiramin ko muna to. Okay. Meron sa Leviticus, di ko lang matandaan kung anong verse. Pakihanap nga po. Pakihanap yung mga magaling sa concordance. Sa tithing. Tingnan nyo kung may concordance kayo. Okay. Sa Leviticus may sinasabi, halimbawa, nahiram mo yung ikapo mo. Sa Leviticus sa batas, sa Leviticus. Sabi niya, ibabalik mo ito na mayroon siyang interest. Hindi ko lang matandaan yung assignment ko, pero nandun yun, nandun sa Leviticus. Meron kung ilan, pati yung interest, meron niya eh. Meron. Ganun. So, nausar mo, ay kapang panunutom nausar mo. Halimbawa, 100 yung tithes mo. Mayroon yatang ikalima, sabi niya yata. Pakihanap mo nga, Madam Stacy, sa Leviticus. Okay. Ihang natin yon habang hinahanap sa concordance. Tithes, sabi niya sa concordance mo. Tingnan mo nga yon. Okay. Wala kang concordance. Concordance, mas maganda. May concordance kayong application. Meron ako, kaya lang topical concordance. Okay. Teka. Okay, ihang natin yon habang hinahanap. Okay. Yung question kanina ni Brother Mon. Okay. Pastor, di makan, Pastor. Di Leviticus, Pastor, nakadong bawal nga makan. Oo. Tapos, Pastor, dara, Pastor. Dara, di ba, bawal nga kanin. Tapos, makikita kita doon, ti pa, Pastor, mangan kat.
Hindi nga top store, di nga top store, food mga store. Okay. Bawal nga kanon, Pastor. Okay, no may panggap ti makan kay kakabsat, awan ti matulawan na may panggap data. Di Leviticus, ado ti imbawal na. But if you study in Leviticus, bakit ipinagbawal ang walang kaliskis? According to the study ng mga nutritionists, ang walang kaliskis, mataas ang uric at mercury. Okay? Kung ayaw mong kumain nun, for your own good din. Bakit? Para sa health. Pwede mo rin sundin yun. For health reason. Yung mga agyaglupos, yung mga pasayan, bakit ipinagbawal sa Old Testament? Sa Leviticus. Ang lakas ng kolesterol noon. So mayroon siyang mga kwan. Kaya lang po, in the New Testament time, pinayagan na lahat. Di ba? Pinayagan. Pero may restriction. Punta tayo sa dugo. Bakit hindi kinakain ng dugo? Sa akin, in my point of view, may mga reason kung bakit hindi dapat kainin ng dugo. Because it is written in Acts chapter 15, verse 20. Markahan nyo yun, Acts 15:20. Pakibasa. Pakibasa po. Hindi lang sa Old Testament ha. Sa New Testament na tayo. 15:20. Sister. Yung tithes, nahanap mo na. Okay. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nitong maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halaga. Okay. Halimbawa, ikalimang bahagi, yung 100, inutang mo. Tutubusin mo yon. Ikalimang bahagi. Ikalimang bahagi. Ano yung ikalimang bahagi? Sa English, pakitignan mo nga. 5% ba? Tingnan natin. Hindi 5%. Ikalimang bahagi. Pagkapatam, ilan na yung 1/4, yung 1/4, 25. Ikaw yung 1/5, 20. 20. Ikalimang bahagi. Apag-apagam. Di ba? Hindi niya sinabing percent. Ikalimang bahagi. Halimbawa, ito, pagkalimaam. 5% din yun. Kalimang bahagi. 10%. So, 20. 5% lang ito. Yung 100, 20. In other words, 20%. Basahin nyo, di ba? Maliwanag? Okay. Tingnan natin. So, mayroon tayong verse. So, mabalin mo at nagastos mo. Di, bayadam to. Tama nga para kanya, Majay. Inlasin mo nga para kini Apo Dios. Amen. Binulod mo. So nga, biblical, oo. Kaya sa aming mga pastor, mayroon din eh. Talaga, sa aming mga pastor, may taga-singil sa amin eh. May taga-singil. Yung tithes mo. Kaya yung report natin, Sister Vilma, tinitignan talaga yon. Tinitignan talaga yon. Yung kwintada mo, pastor, mali. Di ba ganon? Apos hindi ka nakapagbayad sa amin, hindi kami nakapagbayad sa quarter na ito. Magbabayad ka man sa next quarter, may dagdag na. Ganon sa amin. Okay. Kaya sa inyo nga, mas maganda kasi hang kayang magulpi. Hindi kayo mabibigla. Kasi sa inyo, weekly. Yung iba, monthly. Sa amin, quarterly. Quarterly. Pwede rin. Ganun. Pwede rin. Ganun ang ginagawa noon ni Sister Pluserpida. Naging treasurer natin sa church, Sister Pluserpida. Bago niya bigay sa amin yung allowance namin noon, tanggal na yung tithes niya. Pag reporting, nakanda na. Kano kaya yung aramidan kasi, mabalin lang tamo tatano, ang kumaut utang. Okay. Punta tayo na sa dugo. Okay. Balikan natin yung dugo. Una, 15:20. Anong lagay doon? $15.20.
Acts. Oh, ang tagal nyo maghanap na. Oh, sa halip. Oh. Mm. Mm. Oh, maliwanag to, no? Ah, sinong mahilig sa inyo kumain ng atang? siya kini, birbi. Ang niya atang ururayot nga pumanaw na. Kasi first class yung niya atang doon sa Diyos-Diyosan eh. No? Ngay. Atang, nyapay. Mga hayop na binigti. Ibig sabihin, hindi napadugo. Next. At dugo. Specify ito, no? New Testament. Okay. Specific. That is biblical. Punta namin sa health. Alam niyo kung bakit pinagbabawal din yon? This is the temple of God. Kung ano-anong pinapasok mo na pagkain dyan. Alam niyo po ba na ang pinakamaruming parte ng tao ay ang dugo? All the microorganism dumadaloy dyan. Tingnan nyo, pag tinitest kayo, anong kinukuha nila? Dugo. Saan nila makikita na ikaw ay makolesterol? Dugo. Saan nila makikita na masyado ka ng matamis at pwede ka ng langgamin? Dugo. Ba? Saan kumakalat yung dengue? Dugo. Kaya yun, kaya pinagbabawal. Eh noon, paborito ko yung dugo, lalo yung manok. Tsak! Lagay mo sa bigas. Natikman niyo yan? Ay, si Mother Bert, din natikman. Wala, lumaki kayo sa kwan eh. Sa Christian family. Pero kami, natikman namin, yung dugo. Tapos, ititinula, pag-iin nagawa, pero pinagagawan yun. Di ba? Oo. Tapos, sarap yung dinuguan, lagyan mo ng puto. Brother Dante. Oh, di ba? Di ba? Yun. So, yun ang sagot ko doon physical, health reason, and biblical reason. Guys, the health reason, yun na. Pero yung mga matatanda noon, yung panahon ni na Brother Abraham, yung mga matatanda, yung itim na aso, kasi doon, pampalakas. Hindi nila alam, yung nakakasira sa kanilang katawan. Okay. So, nasagot ko na, Brother Mon, yung mga pinagbabawal, Okay. Ano po? Tanong. Last na po. Yung tanong ko lang, Pastor, kasi siyempre napakahalaga nung lahi, no? Oh. Dahil doon si Melchizedek kasi nung nagbigay siya ng ikapo, ibig sabihin, ang nasa balakang niya pa yung si Levites, ibig sabihin wala pa yung 12 tribes doon. Wow. Nung inilabas na yung 12 tribes, doon ibinigay sa lahi ni Levites. Kaya doon sila nag-ikapo. Sa panahon naman natin ngayon ay yung 12 apostle, di ba? 12 apostola. Sa doon naman, doon tayo magbibigay ng kahit sa panahon natin. At yung batas ba na sa 12 tribe? Kasi mga Gentile tayo sila, parang ano po ba ang dapat natin? Susundin pa rin natin yung guidelines. Doon sa Malakay, chapter 3, verse 10. Bring your whole tithes unto the house. Amen. Baka may narinig mo, may sinabi si Pastor Tabilangon kasi nung Sunday, di ba? Na hindi ko na dinidirekta ko na sa pastor ko, sabi niya. May mga pagkakataon na ganon. May naranasan akong ganon. Nung nasa Pukal-Pukal kami, pastor kami doon, merong pumunta sa bahay, may pumunta sa bahay talaga, sa parsonage, wala pa kami bahay doon sa parsonage. Pumunta talaga sa parsonage, hinahanap ako, hindi ko siya kilala, pero Kristiyano siya. Then sabi niya, nag-pray po kasi ako kagabi, pastor, hindi pa ako makakauwi sa amin. Nag-pray ako kagabi kasi pinag-bless ako ng Panginoon, may natanggap ako, sabi niya. May natanggap ako na blessing. Nag-pray ako kung kanino ko ibibigay yung aking tithes. Inimpress ng Panginoon yung pangalan mo sa akin. Kaya hinanap kita. Natagpuan na kita, pastor, kaya ito po yung aking tithes. Ayun. May mga ganon na pangyayari. But the best is, sa ating nakagawian, we are following
1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Pakibasa nga. Mas magandang Biblia nang sasagot. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Sino nakahanap? 16, 1 and 2. Okay. Thank you. Yung ambagan niya na, yung mga contribution, pera nila ibibigay sa unang araw ng linggo. Sa Jewish calendar, ano ang unang araw ng linggo? Sunday. Di ba? Kaya doon ka magbigay ng iyong handog sa church. Amen. Ako, sa totoo lang, hindi ako nagbibigay sa mga nag-preach doon sa sakyan. Nagbibigay ba kayo? Sa akin, hindi. Kasi there is a place to offer your offering. Amen. Biruin mo, ginagawa na nilang negosyo yon. Nagpipreach, ang ganda pa naman ng preaching nila, kaligtasan, okay, ganito. Tapos pagkatapos ng preaching, tapos magbibigay na ng sobre. Hindi po dapat yon. Bibigay ng sobre. Mayroon kang church kung saan ihahandog ang iyong alay, purihin po ang Panginoon. Amen? Amen! So, yun, Brother Kwan, sa church. So that there may be a food unto my house. Okay. Last na. Pastor, najay kanaig na dati may salut pa pastor nga najay offering tatay kita kanal pas mo Tyson. Najay offering mabalin kadi nga ti negosyo ket komersyante. Ket ipawit kulangan ta ori naynayuna ko naon hanap mapanen. Ko dagay duma ka mablis ka nga tajay pastor. Okay. Anya ti kuna ti Biblia. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 8? Pakibasa po, verse 5. 8 verse 5. Yun na lang sagot ko doon. Ipauit na kano. Buti pa yung offering nag-church. Okay, doon na. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. So ano ang i-offer mo na una? The best. Yung sarili mo. Amen. Yung offering, kwan lang yan. Party lang yan. Kasi pwede kang mag-offer ng offering mo na hindi mo ino-offer yung sarili mo. But to us, para maging pleasing sa Panginoon, ibigay mo muna yung sarili mo sa Diyos. Kahit mag-offering ka ng mag-offering, kayang gawin niya ng mga hintel, kayang gawin niya ng mga manakasalanan, mag-offering. Ang tanong, binigay ba nila yung buhay nila sa Panginoon? Ano bang pinaka-best na offering? It is not the material things. The best offering is your life. Kristiyano ka pa naman tawagan. Naging negosyante ka, malakas ang negosyo sa Sunday. Virgo, malakas ang maraming gwapo pag Sunday. Tinitingnan ko nga yung picture ng mga ginugupitan ni Brother Virgo, talagang gumagwapo. Nagpagupit din ako. Gumwapo ako ulit ng 2%. Dalawa kasi may uban Okay. Kasi ganun malakas, di ba? Pag Sunday. Pero alalahanin natin, yung isang araw para sa Panginoon. Amen? Amen! Wag namang puro negosyo. Ang ganda ka ng hatian nyo na ng Panginoon 6 na araw sa'yo. Isang araw lang sa Panginoon. Tapos nanakawin mo pa, kukunin mo pa.
Anong tawag sa'yo? Ilocano agom. Sa Tagalog? Ganid. Oh, grabe ka naman. Ganid. Masyado naman yung ganid. Ibabaan natin ng konti. Sakim. Oo, sakim ka. Oo. Oh. Oh, kaya wag na kayong magpakulay. Amen. Ayan. Yung mga uba na. Hindi. Yung pinapakita niya lang, yung mga matatanda na may takot sa Diyos, they are the good example of their faith in nobility. Purihin pong Panginoon. Okay, so, thank you. Ulitin ulit natin. Kaya, kada Sunday school, kada sermon, take note. Kung may mga tanong kayo, ihanda nyo po. Purihin pong Panginoon. Amen? Amen. So, sana po ay natuto tayo sa mga... Okay. Ano yun? Okay. So, wala na po. Iniling kong tumayo po tayong lahat. And... let us know more about God. Alam nyo, napakagandang makilala natin ang Panginoon. Di po ba, the more you know yung isang tao, the more closer you are. The more that you have a deep relationship to a person, the more closer you are. The more you know him or you know her. Ganyan din sa Panginoon. The more that we know Him, pag sinabi kong know, maranasan natin siya, hindi lang yung makilala natin theoretically, maranasan natin siya sa ating buhay, lalo pang lalalim ang relasyon natin sa Kanya. Kaya i-desire natin na ang greatest thing in our life is knowing You. Shall we sing that song, the greatest thing in all my life is knowing You. The greatest thing in all my life is knowing You. The greatest thing. The greatest thing in all my life is knowing You. I want to know You. I want to know You, Lord. I want to know. I want to know You, Lord. The greatest thing in all my life is knowing You. Yes, Lord. Nais po namin na makilala ka pa namin, Panginoon. We want more of You. Nais pa po namin ng mas marami pang karanasan at makilala ka sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Sinimulan mo, Panginoon, ang mga himala sa aming mga buhay. Iniligtas mo kami. At alam po namin na sa pagsimula namin sa paglakad, patungo po sa iyong kaharian, lalo po naming makikita ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. At pag nakikita, naranasan ka namin, lalo pong tumatatag, tumitibay ang aming pananampalataya sa inyo. At lalo pong lalago ang aming mga buhay at lalo kaming mamumuhay sa kabanalan at katuwiran habang kami po ay lumalapit at nararanasan ka at nakikilala ka. Kaya tulungan mong bawat isa sa amin. Help us, O God, to be a student of Your Word. And not only a student of Your Word, kundi, Panginoon, we will walk Panginoon, in relation to Your Word. I-apply po namin sa aming mga buhay. Hindi lamang kami mag-aaral. Hindi lamang namin sasaliksikin ang iyong mga salita.
Bagkus amin po itong isa sa pamuhay, bawat titik, bawat utos, bawat salita sa iyong mga salita, sa iyong banal na salita, Panginoon, tulungan niyo kami na isa pamuhay ito. Salamat po sa mga katanungan na amin pong tinanong at sinagot ngayon. Patuloy kang mangusap sa amin because knowledge comes from you. Ikaw lamang ang pinagmumulan ng katalinuhan at ikaw lamang nagbibigay ng kasagutan sa aming mga katanungan, sa aming mga puso at isipan. Lord, speak to us in the way that we can understand. Thank you very much. We entrust to you our life. In Jesus' name, amen and amen. Kaya makakaupo po tayo sandali for 15